Hi, Mama. Hello. What are you doing? Baking egg pie. Kain din siyang pasta, Leon. Ooh. For January, expenses lang talaga. Actual expenses namin. Kasi gusto namin, more on like talagang realistic kung ano talaga nangyayari sa buong isang buwan. So, si Mama Kari mo din. Asian store every month. Kasi syempre, may mga nire-replenish na mga food or condiments or mga Filipino condiments. And then, minsan, ang sarap kasi maglakad pag malamig na may kape. Yun yung shopping. Pero yun nga, for the kids naman siya. So, hindi naman kami nagigilty sa pag-shopping. Ang total na nagastos namin for January is Sus naman. Like and subscribe. Hey guys, welcome back to our channel. So, for today's video, sa bahay tayo, finally. Lagi tayo nasa labas. So, ayun, naisipan namin mag-vlog ngayon dito sa bahay. Parang normal ways lang namin dito sa Ireland. Para Normal way of living. yeah, normal way of living. So, yun, today is Monday, February 2nd, 2026. Wala kaming pasok. It's St. Bridget's Day. Holiday siya, bang holiday dito sa Ireland. So, yun. Long weekend kami. Pero this is the last day of the long weekend. Kaya, yun, pasok na ulit tomorrow. Pero yun, ito si Mama Kare. Patapo na natin siya. Hi, Mama. Hello. What are you doing? Baking egg pies. Ooh, exciting. Ayan ang ano ni Mama. Libang. Oo, libangan niya. Nagagawa siya ng kung ano-ano. Minsan, nagbe-bake siya ng leche flan, ganyan. Tinapay, mga tinapay, ganyan. Yun yung ginagawa niya. Nagluto siya embutido. So, yun guys. Parang, since nga, malayo tayo sa Pinas, parang tinatry namin talagang gumawa on our own na lang ng mga Filipino food. Kasi medyo may kamahalan no pagka binili mo pa sa labas, ganyan, in order mo pa, no? Oo. Katulad niyan, yung peanut butter, gumawa ko recently ng peanut butter. Kasi namimiss ko na yung Pinoy style peanut butter. Pag binili mo siya sa labas, sobrang mahal niya. 7 euro. Oo, yung mga lilis. Sa Pero yun, ano lang naman siya, naghanap lang ako sa YouTube ng recipe ng Pinoy style peanut butter. Tapos ginawa ko. Ayun. Okay naman. Ano naman siya, naglasang Pinoy peanut butter naman. Pero hindi siya ganun ka-perfect. Yun. Saka nga pala guys, yun. Tapos na yung January. So, yung plan namin ngayon talaga, katulad ng sinabi ko sa mga previous vlog, i-actualize natin yung gastos namin as Pinoy family of 4 dito sa Ireland. Yung kung ano talaga yung actual na nangyayari, yung actual talaga na gastos namin for the whole month of January. Ginagawa ko siya kagabi. At sobrang na-surprise talaga ako. Hindi ko akalain na ganun nakalaki talaga yung nagastos. Pero yun, explain ko later kung bakit nagaganon yung gastos. Pero hindi yun yung normal natin, di ba? Oo, yun. Ano siguro, kasi yan, gusto ko talagang, ang aim ko talaga sa cost of living ngayon, kung ano talaga yung ginastos natin, Mama. Pero not necessarily, monthly siya, nagagastos na ganun yung monthly natin. Pero yun, maganda kasi talaga actual, no? Like kasi syempre hindi mo maiwasan eh. Hindi tao lang naman tayo, hindi naman tayo robot na monthly same yung expenses. May mga nangyari, may mga events, ganyan. So, sinama ko pa rin siya sa January expenses ko kasi yun talaga yung nangyari. Although hindi siya a monthly thing, yun pa din yung nagastos namin for January. So, yun. Abangan niyo siya. Gagawin ko habang si Mama Kare ay magbe-bake siya, magsasampay ako ng nilaban ko kagabi. Kagabi pa actually. So yun, etong situation sa bahay.
reality ng buhay sa Ireland. Sa, Sa- ano to? I-dispose natin to. Sa loob ng bahay kami nagsasampay. Wala kaming tumble dryer. Ayun. Actually, gusto namin bumili. Guys, gusto namin bumili ng tumble dryer. Kaso, masikip na sa bahay. Parang hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So, nagtitis lang kami magsampay dito sa loob. Ayun. So, yun. Ano siya? Ganyan talaga. May mga kilala din kami mga Pinoy talaga na nagsasampay. So, hindi lang kami nagsasampay. Ayun. Pag maaraw naman, like summer, nilalabas namin yung sampayan sa labas. Kaso, umuulan-ulan pa rin talaga. So, ayun, wala kaming choice kundi magsampay sa loob. Ayun, samahan nyo kami sa meaningful vlog na to. So, ayan guys, ito yung last batch na nilaban ko kagabi. Hindi ko pa siya na sasampay. Ito, 3 batch talaga akong maglaba. Yan yung first and second batch natin. Sa gabi. Gabi ko siya nilagay sa washing machine. Ayan. Sampay na natin yung third batch. Ano dinner mo ate? I don't know. You don't know this one? It's spaghetti. It's not spaghetti. Pasta spaghetti. Kain tayo guys. It's because you invited me early. Ay, gusto doon ka na kaya tumira sa kanila. No. I'm not talking Because like you have that. school tomorrow, ha? You just go ahead and Kanina go ka pa early. wala rito sa bahay na. You've been out the whole time. Whole day. I know. Is this... I didn't even play a game at the because we were busy thinking. Is it good? Good. Good. Tomorrow again, na. Ito si Leo naman. Kain din siya ng pasta, Leon. Tomorrow lang play. Wala kang pa. Ooh. Is it good? Good. I know. Really, really early. Hi guys, time check. Alas 9 na ng gabi. Tulog na yung 2 bata. So, nagka-happy kami ni Mama Kare habang magbablog na. So, mag-start na tayo mag-vlog. Ito nga pala yung finished product ng egg pie ni Mama Kare. Matigas naman, ang tigas ng crust. Yan. Ano masasabi mo? Try again. Sineset up lang namin yung settings dito sa ating vlog. Sa ating cost of living vlog. Yan. Ready na rin dito sa laptop. Yan. Nakahain na dyan yung listahan ng cost of living. And ito pala guys si Leon. Naka baby monitor siya. So pag gumalaw siya, malalaman namin. Dati kasi pag nagising si Leon, umiiyak siya, so rinig agad. Pero ngayon, kailangan silipin na talaga sa baby monitor kasi minsan bumabangon na lang siya bigla. Hindi ba mahilig na siyang magapang, tumayo, mamalaglag siya sa kama. So yun. Start na tayo. So yun guys, simulan na natin kasi baka magising yung dalawa. Mahirap na din na kami. May kape na kami, mama. Okay ka na? Pwede na tayo magsimula. So yun, as I told you earlier sa mga previous clips, etong di-discuss namin is for January expenses lang talaga, actual expenses namin. Kasi gusto namin more on like talagang realistic kung ano talaga nangyayari sa buong isang buwan. Yun yung gusto naming i-vlog ngayon.
So yun, pwedeng may mga expenses dito na hindi siya recurring. For example, nag-birthday kasi kami ni Leon, na-incur namin siya ngayong January. For transparency reason, ituturing namin siyang part ng January expenses namin. Ayun, first is yung rent. So alam nyo naman, very transparent kami sa rent payment namin ngayon. Monthly, ang binabayaran namin is 1,875 euro. We've been paying that like almost 2 years na ata. Kasi nag-start kami dito noong 2022, 1,800 lang. Nag-increase siya ng 75 euro after 2 years. Wala pa naman kami balita kung mag-increase. Pero yon, kung trending man yung gagawin, baka mag-increase tayo this year, mama. Kasi 4th year na natin ngayon. So, tingnan natin. Tapos yun, ipa-flash ko nga pala yung amount and then yung conversion sa peso. At ang gagawin din nating rate is 70 pesos per 1 euro dahil yun yung palitan ngayon. So yun guys, yung next naman na major expenses namin is yung utilities. So si Mama Kari ang mag-explain. Okay, so bali yung sa utilities namin, ang arrangement namin sa service provider, every 2 months yung bayad, either electricity or gas. Parang nangyayari kasi salitan. So like noong December, ang binayaran namin is yung gas. Pero yung binayaran namin for December for gas, for 2 months yon. And then ngayong January, ang binayaran naman namin is for utilities na for 2 months din. So like for January and December. Every month, ang binabayaran namin halos, ngayong winter, halos pumapatak ng almost 200 for utilities and gas na yon. So, yun yung average talaga na binabayaran namin every month. Bumababa siya kapag summer. Kasi, syempre, hindi kami gagamit ng heater. So, depende din talaga siya sa season. And, yung mode of payment nga din niya, or kung kailan ka magbabayad, yun, depende din nga siya sa arrangement mo with the service provider. So, ganun yung nangyayari sa amin lang talaga. Or ganun yung arrangement namin with, saan nga tayo? Energia. Parang ano siya salitan, alternate yung nangyayari, gas, utilities, for covering 2 months siya, both for gas and utilities. Ayun nga. By utilities, ano yun? Electricity. Nalilito ako doon sa utility. Electricity. Pero yun nga, hindi lahat ng bahay dito sa Ireland is gas and electricity. Ngayon, yung mga bagong bahay, more or less, pure electricity na sila. So kami ngayon dito, since luman bahay na rin to, gumagamit pa kami ng gas. So yun, pag winter, medyo malaki yung binabayaran namin. Ayun, so yung utilities, 198.64 yung binayaran namin this month. Yun. And next, yung isa pa sa major expenses namin is yung groceries. So, yun, pumatak nga yung binayaran namin na grocery is 495.29. Hindi masyado malaki Oo, medyo tipid ba tayo? Divided by 4. Tama ba? 4? Yun, 495. So, parang almost 500. Yan din naman, no? Parang average 500 per month din yung inilalaan namin for a family of 4. Tapos yun, kung i-divide mo, parang 5 weeks at ang January. Divide ko na lang sa 5. Ayun. So, pumapatak nga na 99 euro or 100 per week. Pero yun is, normally ginagawa kasi natin, di ba, nag-Asian store kami every month. Nag-Asian store every month. Kasi syempre, may mga nire-replenish na mga Asian food or condiments or mga Filipino condiments. And then, ang regular talaga namin na weekly grocery or weekly run is sa Dan store. Tapos meron pa kami, may mga vouchers pa kami dyan. So, on a average weekly basis, parang 20 euro yung nakakat sa aming So, possible 120. Baka pumapatak ng 120 on average per week yung groceries namin. For transparency also, yung laman ng 495 yun, hindi lang lahat yung Dan store. Meron kami sometimes pumunta kami sa Fine Wines para bumili ng mga chichirya or beers, ganyan. And then, minsan pag butchery, yun, syempre kasi, once a month tayo nag-butcher. Oo, kasi ang tawag dito, yung meat kasi sa butchery, sobrang
okay siya. Iba siya dun sa frozen lang sa Dan store. So, kunyari, gusto namin bulalo. Yun, bibili kami ng beef na spare ribs sa meat shop, saka yung, ano yung masarap doon? Bone marrow, yun. Yun. Pero once a month lang din kami bumibisit sa butchery. So, yun yung mga laman nun. O kaya, pag pumunta rin kami sa Dasco para bumili. Yun. Dasco by Min Filipino Store. So, yun. Next one is internet. So, itong internet na kapangalan sa akin to. Pumapatak siya ng 40 per month. Pero, that includes my mobile. Kasi yung internet namin dito, yung broadband namin is 25 per month. And then, yung 15 euro is yung SIM ko na only internet. Si Mama Kare, free siya sa company. Okay yung mobile niya. Ako lang ang walang bayad. So, nag-off ako na magpadagdag sa internet provider namin, which is yung Vodafone for this year. So, yearly, nagpapalit kami ng internet provider. Kung sino mag-offer ng mura, no, Mama? Tapos, next one is Disney Plus. Marami kaming mga streaming services na binabayaran. Meron akong Spotify, meron akong Prime Videos, ganyan. Pero ngayon, kinat na namin since nagtitipid nga kami. Ang natira lang is Disney Plus, tapos nakikihati pa kami sa mga friends namin. So, yun. Di naman sila katulad ng Netflix ngayon na medyo mahigpit sa geography, location, something. So, yun. Ang binabayaran namin sa Disney Plus since hati-hati kami, 4 euro lang. So, per month. So, yun yung sa Disney Plus. And then, hindi ko na-include dito yung Netflix. Dati ko pang account yun sa Netflix. So, kasama siya dun sa pinapadala ko sa Pinas. Actually, itong cost living na dinidiscuss namin, hindi namin i-include yung padala sa Pinas kasi syempre iba-iba yung situation natin. Kung baka kayo hindi kayo nagpapadala or ibang tao nagpapadala mas malaki, ganyan. Kaya hindi namin siya sinama. Saka hindi siya apple to apple eh. So, hindi namin i-discuss. Saka hindi namin i-reveal kung magkano yung pinapadala namin monthly sa Pinas. Sabihin, malaki masyado pinapadala. Okay. Ayan. Next one, Mama, ikaw naman. Resto. Okay. Ito yung ito. Ano siya, pangatlo sa pinakamalaki din natin. Resto and yung mga coffee shop. So, ito yung medyo, guilty pleasure namin. And ito siguro yung medyo kailangan namin i-control. Controllable. Yeah, controllable siya. Para kung gusto namin makatipid or mag-ipon, ito talaga yung kailangan namin bawasan. Kasi ngayon, nung January, ang ginastos namin is 449.95. 450. Oh, 450. Parang nadoble yung budget namin for grocery, no? Kasi nag-grocery kami halos same amount. Tapos, ganun din yung resto and coffee shop namin. Pero kasi, ginagawa namin dito, every Friday, meron kaming sweet day Friday ni Penpen, no? Para lang may nililook forward siya every Friday after school. So, ginagawa namin, nagko-coffee shop kami, or basta tinitreat namin siya. And then yun kami ni Papa Mark, nagkakape din, ganyan. Minsan kumakain. So, yun, medyo mahal nga siya. Pero, pang-unwind din. Kasi syempre, nakaka-drain din naman, like, 'di ba? Kami na yung nag-aalaga sa mga kids, tapos puro trabaho. So parang doon lang naman kami bumabawi. And then minsan nag-e-enjoy din kasi kami ni Papa Mark, kunyari pagka susunduin si Penpen, or kung maglalakad kami during lunch break, or yung pagka hinahatid si Penpen sa school tuwing morning. Minsan ang sarap kasi maglakad pag malamig na may kape. Justify pa. So, yun. Okay lang naman yun. Para sa akin. Ayun, included din dito for transparency. Yung birthday ko, na-include ko dito, yung nag-kitty dailies kami, inabot yun siya ng 78 euro. So, included siya dun sa 440, which is isolated case din siya pag may mga special occasion lang naman. And then, yun nga, bukod nga dun sa sweet day, kasi minsan, pero hindi to weekly, no? Kumakain kami sa labas. Yung talagang heavy na kain. Like yung nag-Vico-Vico tayo, umabot tayong 40 euro. Ay, yun nga. Bukod sa sweet day, minsan nagre-restaurant talaga kami sa city center. Pero hindi naman siya weekly, I think. Hindi naman siya weekly. Tapos nag-jump juice pa ako, di ba? Naalala niya, may mga vlog kami. Nagdalawang jump juice ako. Tapos, ito may pizza pa. Nung hindi weekly, napagod si Mama. 16 euro.
Minsan Weekly nga ba yun? more than weekly pa yung kinakain natin sa labas, oh. Tingnan mo. Ayan, yun. Yun yung medyo kailangan natin Oh, sorry na. bawasan. Sorry na po. Gastos natin. Next one is yung waste management. Ikaw sa'yo nakapangalan yan. Ito is yung sa Mr. Bean, yung nangongolekta ng basura natin. Oo. Ang binabayaran namin is 33. Medyo mahal siya, no? 33.29 per month. Per month yun. Oo, dati hindi siya ganyan kamahal, pero Parang yung 30. nag-increase na siya talaga. So, hopefully, this year, makalipat tayo ng service provider na medyo mura-mura. Oo, yun. Yun yung waste management dito. Okay siya, di ba? Kaya, kailangan din namin magbayad. Tapos yun, kung di pa namin nababanggit, yung waste mo dito dapat segregated siya sa mga recyclable, tapos composite. Yung mga composite, yung mga mumo ng mga pagkain, tapos general waste, and then mga glasses. Tapos yung batteries, bawal siyang ilagay sa basurahan. May mga designated boxes sa mga stores na pwede mong i-donate yung mga unused batteries. Dispose. I-dispose yung waste. Tata, i-vlog mo minsan yung Oo, waste management dito. Waste management. Lahat lalo na gano'n. So yun, medyo mahal nga siya pero nakita mo naman malinis naman ng Ireland, pero lang sa mga poop sa loob. Ay nako. Next, health insurance, mama. At yung sa health insurance, bali, Nagpalit tayo. oo, nagpalit kasi kami. So, medyo nagtumaas siya. And hindi, nadagdagan din tayo ng coverage. Kasi si Leon, pinakover na din namin si Leon. So, last year, 3 lang kami. And last year, actually, si Leon, libre pa siya. Parang may promo yung, or basta parang may offer yung Leia nun na libre si Leon hanggang December. And then, once na mag-January, may bayad na siya. Kaya lang, yun nga, after namin mag-Leia, lumipat na yung company namin sa VHI. And then, covered si Leon and may bayad na si Leon. So, ngayon, ang binabayaran na namin monthly is 222. For 4 na yun, pero yung coverage ko is subsidized ng company namin. Pero I think hindi siya fully subsidized ng company. I think dun sa 222, hindi ko lang kasi nakikita yung breakdown ng 222. Pero I think yung sa 222, baka mayroon pa akong portion doon na para sa akin. Pero yun, all in all nga, 222 yung binabayaran namin for 4. Pero yun, exclusive yung shoulder ng company para sa akin. Yeah. So, next one is healthcare namin or medicine. Ayun, since yun nga, nabanggit namin sa mga previous vlogs namin, medyo nagkasakit nga kami ngayong January, inabot yung mga expenses namin regarding medicine saka mga pagpapacheck up ng 126.75. Pero I think majority dito is yung si Mama Kari kasi may check up siya sa endocrinologist niya. So, kailangan niya blood test. So, pero reimbursable naman yung ibang portion nun. 50%. So, ang ginastos niya sa blood test nun is 85 kasi may kasama pa siyang check up with our GP. Normally, magkano yun? 20 euro. Nagising si Leon. So, itutuloy ko na kasi para ano. Yan, nagising siya. Kaya nito rin natin, nagising si Leon. So, yun nga, yun sa healthcare ni Mama Kare. Inabot siya ng 85 pero yun nga, may kasama siyang, alam ko 20 nga lang, 20 lang talaga yung blood test pero may kasamang check-up with GP. 65 yung check-up sa GP. Medyo mahal ano. Tapos, the rest, binili namin sa pharmacy, bumili kami ng mga Calpol ng mga bata, sa pangsipon at pang-ubo, ganyan. Inabot kami ng totaling 126.75. And then, next one is leisure. May pa-leisure pa kami dito. Pero yun, ano bang details itong leisure? Ito yung leisure namin. Nakita nyo to nung first vlog namin ngayong taon. Nag-Lime 3 kami. Nag-theater kami, live theater. Yung Red Riding Hood. So, yun. Paminsan-minsan lang naman talaga. I think parang once a year lang namin to ginagawa. Parang ginawa na lang din namin siyang tradition na isama namin si Pen, manood ng live theater sa mga, parang mga musical, ganyan. Inabot kami ng 107 euro.
totaling for that. So tinawag namin siyang leisure. And then next one is shopping. Inabot kaming 105.01 pesos. Pagka nag-shopping talaga kami, more or less para lang sa mga kids. Hindi kami talaga masyadong shopping ni Mama Kare. Yung mga gamit namin, sobrang bibihira. Kaya parang puro kids lang to, I think. So nag-Amazon kami. So yung total Amazon namin for this month is umabot ng 83 pesos. I think yun yung bumili kami ng laruan ni Leon. Tapos syempre, pag meron yung isang bata, kailangan meron yung isang bata. So binila namin ng libro si Penpen sa Amazon. And then minsan pumupunta kami ng Pennies para bumili ng mga damit nila or I think bumili kami ng sapatos din ni Leon. So yun, kasama siya dito. Yun yung shopping. Pero yun nga, for the kids naman siya. So hindi naman kami nagigilty sa pag-shopping. And then transportation, inabot kami ng 70.93. Ito naman, this includes yung mga pagpapaload namin sa Leap card, yung pang tap namin sa mga bus o kaya pag nag-Uber kami. Pero for this month, I think wala kaming gastos sa Leap kasi hindi kami masyadong nagbabas ngayon. Puro Uber to kasi minsan may mga pinupunta kaming events, ganyan. So sa January, inabot kami ng Uber ng 70.93. Ayun, medyo mahal ang Uber dito guys, kaya hindi rin bibihira kami mag-Uber. So yun, may isang Uber na inabot ng 35 euro. I think ito yung pumunta si Mama Haris nagbalikan siya. Balikan to eh. Kinuha niya yung cake na taga Castle Troy kasi yung yung Coco Ube. So nagbalikan siya from office papuntang Castle Troy. Tapos Castle Troy papunta na sa bahay. So ayun, yun lang naman. Yung mga lang din, isolated case din kami mag-Uber kapag may mga special events lang. Tapos, meron akong binabayaran monthly donation sa UNICEF. Actually, pumunta sila dito. May representative silang pumunta dito, parang nag-explain regarding UNICEF. Pero alam ko naman kung para sa UNICEF. So, nag-ask sila kung pwede akong mag-donate monthly, which is I agreed naman para din kasi nga dati kasi din hindi kami nakakapagsimba kaya hindi kami nakakapag-donate kay God. So ito na rin yung paraan namin para to give back. Kaya nag-subscribe ako sa UNICEF ng 14 euro per month. So yun, binabayaran ko siya. And then so yun, monthly siya, UNICEF. Tapos last one, ito isa din sa pinakamalaki pero kasi halo-halo siya. So lahat-lahat na to miscellaneous. Inabot kami ng 386.04. Ano nga ba ang miscellaneous? Ito yung mga isolated cases pero ang dami. Ayun, iba-iba din siya per month. So baka malaki lang talaga ngayong January. Pero ang miscellaneous ito yung mga regarding sa mga events, like yung cake ni Leon, nilagay ko dito, 45 euro yon. Yung sinabi ko nga na galing sa Castle Troy, ito sa Coco Ube. Tapos minsan may mga 0.5 kapag iihi kami sa Arthur's Cake kasi may bayad. So isang tap mo 0.5 na yon, parang 50 cents na siya. Tapos ang pinaka malaki dito is yung meron akong binabayaran sa ham. Nilagay ko siya sa miscellaneous kasi although monthly ko siya binabayaran pero hindi siya forever. Like hindi siya fixed ng matagal. Parang 1 year to pay ko to. Bumili kami ng cellphone ni Mama Kari dati. So malapit na siya ata matapos nung May. Sa May matatapos na siya. Siya, yung Samsung Galaxy Edge na 25 ba tawag? Samsung 25 S something, sorry. Hindi ako mateki. So yun, bumili kami noon kasi nasira yung cellphone ni Mama Kare. Actually, yun nga, hindi kami masyadong ma-gadget, guys. Etong cellphone ko nung dumating pa ako dito sa Ireland, hindi ko pa siya pinapalitan. So yung ganun din si Mama Kare. Pagka lang nasira, na siya, fully depreciated na siya. Saka pa lang kami magpapalit ng cellphone. So ako, Samsung S21 pa to. Yun, tama, S21. Si Mama Kari ngayon binili namin S25. So yun nga,
hindi kami mag-gadget. So, kaya kapag na gusto namin magpalit, gusto namin yung parang pinaka-latest model na para matagal din yung gamitan. Inabot yung monthly ko doon na 98.39. So, sinama ko siya sa miscellaneous kasi hanggang May na lang to ata tong payment ko. And then, meron kaming, pag nag-credit card ka dito, may bayad siya. I think once a year lang to. Nagbayad kaming, per credit card, nagbayad kaming stamp duty. 30 euro. Sobrang laki niya. Pero ngayong January lang siya. Kaso ang problema, 3 yung credit card namin, 2 kay Mama Kare, saka isa sa akin. So 90 euro siya kaagad. Kaso yun nga, ang ginagamit namin credit card, yung isa ni Mama Kare, saka sa akin. Yung isang credit card, ewan ko ba sa kanya, dapat pinapakat niya na yun kasi hindi niya talaga siya ginagamit. Ayaw niya siyang ipasara kasi baka magamit namin in the future. Like kunyari, umuwi kami sa Pinas, kailangan namin mas malaking credit limit. Kaya minentain niya, kaso yun nga, nagbabayad ng 30, so baka i-cut niya na yun. Ayun, so inabot kaming 30 for stamp duty. May cake din ako dito, 17 euro. So, yun yung miscellaneous. Inabot kami for this month na 387. Isolated cases din naman yung miscellaneous. Baka next month hindi na siya. So, yun. Ang gusto nyo na bang malaman? Yung total. Ang total na nagastos namin for January is 4,127.90. Pagka tinens mo siya sa peso, equals to 288,953, and yun yung gastos namin dito sa Ireland. Hindi pa kasama dyan yung mga pinapadala namin sa Pinas. So yun, ayun lang naman. Ang malaki talagang factor is yung rent, which is tapos hindi pa siya, parang sunk cost pa siya. Parang wala kaming ganun ka-benefit. Although nga nakatira kami dito, pero sobrang mahal niya talaga. So, parang walang benefit. Kaya dapat talaga, pag-isipan na talagang makahanap ng bahay soon. Yung rent alone, 45% na nung total na gastos namin. So, yun, di ba? Sobrang laki niya. Ayan. So, yun na lang. Yun na lang muna for now, guys. Ayun, itatry talaga namin ding magtipid kasi nga, nabanggit ko sa mga nakaraang vlog, kailangan namin talaga magtipid. Kailangan namin makasave ng pera para sa aming mga plano sa buhay. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Sana may napulot kayong aral sa aming pagkakagastos. So, yun. Konting tip lang. Parang medyo ayoko din mag-tip kasi magastos kami. Parang ang hypocrite. Pero yun, kailangan kung ano yung mga variables, yun dun kayo mag-focus na bawasan. Tapos, syempre, yung mga fix, wala ka na magagawa dyan. Like yung rent, unless bumili ka nga ng bahay, doon mo siya tatanggal or mas maliit pa kung yung purchase mong bahay is mas maliit yung mortgage, ganyan. Pero yun nga, rent, yan, pagka nag-own ka ng bahay, kapalit niyan is yung mortgage. Tapos, may mga taxes pa something. Tapos, kung gusto mo rin magkotse, yun, ibang gastos din siya. Hindi ako na kokonsensya regarding sa mga miscellaneous sa mga events kasi minsan lang siya sa isang taon, birthday namin ni Leon. Ayun, din naman siguro namin. Justify pa more. Karapatan din naman siguro namin. Tsaka hindi rin naman kami. Wala nga akong gift na gusto para sa sarili ko eh. So yun lang, parang lang. Gusto ko lang together kami at mag-enjoy lang sa buhay. So yun, sorry, pangalawang babay ko na to. Thank you for watching and please subscribe to our channel and then looking forward na sa celebration naman ng birthday ni Leon by next week. So thank you for watching. Bye! Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart.